Hello po. Good day po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ngayon meron po akong ipapakita sa inyo na isang electric kettle. Ang problema po nito, walang power. So, ito po yung problema. Lagyan natin dito sa base. Tapos, saksak natin. So, hindi po nagkaroon ng power. Ngayon, hanapin po natin yung problema. Kung ano ang sira. Gaya po ng sinasabi ko palagi, importante po ang tester. Sa mga subscriber ko at sa mga viewers ko, kung gusto po ninyong matuto, mag-umpisa po tayo sa gamit. Lalong-lalo na po ang tester, Phillips screw, screwdriver, mga Allen tools. Yan po, malaking bagay po para sa inyo yan. Kagaya nito. Makabili lang po kayo ng isang set na ganito. Malaking bagay na po. Ngayon, simulan po natin kung hanapin po natin kung anong problema. Una, dito tayo sa continuity. Check natin. So, may reading 1.4. Ngayon, gawin natin, tusok natin dito sa plug, yung isa, hanapin natin yung karugtong dito. Yung nakikita nyo makintab, yan po yung connection. Diyan po yan connected. So may reading 1.5. Check natin sa kabila, baka shorted. Hindi naman. So lipat natin tong prod dito sa kabila, test prod. Tusok naman natin dito sa kabilang connection. So 1.3. So good po itong base na to. Para sigurado, isaksak po natin to sa outlet, tapos lipat po natin dito sa volt. Ayan. Ang reading po niya na AC. So, tusok natin dito. Tingnan natin kung may makukuha tayong 240 o 220. Ayun po, 240, 244. So, wag na po tayo dito mag-concentrate. Dito na po tayo mismo sa kettle. Tabi mo natin itong tester at i-open natin itong ilalim nito. Kailangan lang po natin dito ay Phillips screw. May tatlo po itong screw dito na nakabit. Tanggalin lang po natin to. Ito guys, para sa madalas sa mga bahay, meron na po mga ganito. At madalas din pong nangyayari dahil wala po tayong knowledge sa pagre-repair. Ito po, napakasimple lang po nito. Kayang-kaya po natin to. Kahit mga mamis natin, kayang-kaya to. Basta pag nagtrabaho po kayo, siguraduhin nyo lang po na naka-unplug yung unit. Hindi nakasaksak. So, ayan. Tapos mag-visual check po kayo. Ito po. Napansin ko po parang may konting sunog dito sa loob. Parang nag-spark po itong part na to. Ayan po. Ayan. So i-check natin po yung continuity po niyan. So, gamit po ulit tayo ng tester. Tapos iset po natin sa continuity. Ito po yung continuity uli. Yung may bilog. Ayan po.
Tapos, check natin. Baba ko ng konting camera. Ayan po. Hanapin natin yung connection nitong outer na ring. Hanapin natin kung saan po yung connected. Gamit po tayo ng buzzer. Sa mga tester po, kabisaduhin po ninyo kasi meron po yung buzzer. Dito sa akin, pipindutin ko lang itong select. Ayan, nakita nyo po yung parang antena o parang signal sa taas. Yan po yung buzzer sign. So double check, tingnan natin kung tutunog. So tumunog. Ngayon, dito po sa ilalim ng kettle po natin, ito pong gitna, madalas wala po itong connection. Ang hanapin po natin, itong dalawang to, kung saan papunta. I-trace nyo lang, gaya nito. Itong isa, ang kadugtong po ay ito. So check natin to. Kung merong continuity, dapat tutunog. So meron. Ayan po, oh. Makikita nyo po yung tester na may numbers na lumalabas, may reading. Ayan po, oh. So good po yan. Check naman natin itong kabila. Itong kabila, dito naman po connected sa kabilang pin ng heater, ng heating plate. So check natin, dahil tapos na po tayo dito sa outer core, dito naman tayo sa inner, yung inner ring. So not connected mga guys, oh. So hindi po talaga iilaw o iinit itong electric kettle ninyo. Ayan po, wala. Pero sa kabila meron. Ayan po. Ayan po, napapansin nyo po may reading yung tester. Ayan po. Pag nilagay naman po natin sa kabila, wala. So wala. Try natin dito sa pinakapuno. Baka mamaya, yung connection lang po dito ang may problema. So dito tayo sa pinakapuno. So meron guys, oh. Pansin nyo, kung dito natin i-check, wala. Pero isa lang po ang linya niyan. Galing po dito sa handle. So doon po tayo magko-concentrate. Hanapin po natin yung connection po nun. Ayan po, wala. Pero pag dito ko ilalagay, meron. Ganun din po naman sa kabila. Pag dito ko ilagay, ayan po, meron. Pero pag dito ko nilagay yung test prod sa kabila, meron din. So, ang gagawin nyo po, iti-trace nyo po ito kung saan papunta. Andito po yan sa loob ng handle. Magkarugtong po ito at saka ito. Kasi po dalawa lang naman po ang pupuntahan ng kuryente dito po sa heating plate. Dahil connected naman po, ang gagawin natin, iti-trace po natin dito sa pinaka-handle. Tanggalin po natin itong handle. Guys, ang pagtanggal po ng handle medyo kailangan yung tatandaan yung kung paano nyo binaklas. Kasi minsan po nahirapan din ako magbalik. Ayan. Buksan natin to. Meron po yung screw dito sa ilalim. Check natin kung matatanggal natin to na hindi kakalasin yung screw. So ito po yung medyo mahirap na part eh. Yung magbaklas dito banda. Tanggalin ko muna to para hindi sagabal. Nabubunot po itong ilaw na to. Ayan po. Tanggalin lang natin yung base. Ngayon, gawa na lang po natin ng paraan kung paano ito mabubuksan.
Mapapansin niyo po, ayan po. Yung mga connection po niya ay kinain na po ng kalawang. Ayan po oh. So diyan po tayo magko-concentrate. Ganito lang kasi yung ano nito siya, ang guys, ang operation nito. Kung paano to nagwo-work. Pag pinindot nyo to, yung metal po dito sa ibabaw na nakikita nyo, ito po, itong makintab na to, yan po yung metal. Pag pinindot nyo po ito, didikit po yan dito sa ilalim. Itong metal na to, magdidikit po yan dalawang yan. Ngayon, i-check natin kung nagkakaroon po sila ng connection. Gamit po ulit tayo ng tester. Lagyan natin sa buzzer. Tapos select. Lagay sa parang signal ng antena ng cellphone. Ayan po. Ayan po. Ayan. Tanggalin ko. Ayan po. Ayan yung parang antena ng signal. Tapos kunin natin itong dalawang test rod. Check natin kung meron pong connection o kung magdidikit po yung dalawa. Dikit natin dito yung isa, tapos dito yung kabila. Ayan. So wala guys oh. Walang reading o hindi nagbabas. Baka hindi lang po maganda pagkakalapat. Hirap namang hawakan. So wala guys, ibig sabihin may problema dito na part. So ngayon, check natin dito. Kung ganun na walang reading, dapat kasi po meron yan. Ibig sabihin po, hindi po nagpapang-abot. Itong metal na to at saka ito, hindi po nagpapang-abot. Ang gawin natin, try po natin itulak ito. Ito po. Yan po. Try po natin itong itulak. Sakaling mamaya mag-abot na po yung dalawa. So ito guys, itong problema guys, ito po. Dapat po ito nakadiin. Nakaganon. Ito po kasi nakaangat na eh. Ito po oh. Dapat nakaganyan po yan. Para magdikit po itong dalawa. Ayan po oh. Napansin nyo po itinutulak niya. Ibig sabihin magkadikit yung dalawa. Ganyan po ha. Lapit ko ng konti yung camera ko. Ito po. Umangat na. Ayan po oh. Ayan po, umangat na. Dapat po, iyaan, nakalubog ng ganun. Tapos pag ito po, yung switch po nito, pag magiinit po kayo, ito po yung tumutulak. Ayan po. Napansin nyo po, tumulak. Ayan, ulitin ko ha. Ayan po, ganito na lang. Pag pinush ko itong switch sa ibabaw, ayan po, tumulak, ibig sabihin connected na po yan dalawang yan. So ang may problema po dito, ayan po ayan. So may problema po dito ay ito. Ngayon, try po nating hilutin yan kung may hilot. Kasi dapat po kasi ito ay nakabaon. Pagkakaalam ko po, dapat ito nakabaon. So, ito naman po ang itulak natin yung gitna. Paabante. Yan, medyo bended na po. Ito po, nakausli na ng gusto.
Ayan po. Kanina flat lang po yan. So ang ginawa ko, tinulak ko lang po ng konti para magkaroon ng bending. So ibalik po natin sa dating position na hindi naka-rotate gaya ng ginawa ko kanina. So ayan, check natin kung uubra. Nasobrahan. Dapat kasi hindi niya masyado maitutulak. Dapat gentle lang yung dikit nilang dalawa. So, para sigurado, i-tester po natin. Gamitan po natin ng tester. Dahil yung tester natin nakalagay sa buzzer, dapat tutunog. Ayan guys, oh. Tumunog na. So, gawin natin, pindutin ko to para bumalik. Yan, off. Check natin kung may kung may connection. So wala guys, oh. So ibig sabihin naka-off. Pag mag-iinit tayo ng tubig, ang mangyayari nito, pipindutin natin to. Dapat may connection. Ayan guys, oh. Meron. Ulitin ko ha. Off. Tapos ito yung on. Off. Ito yung on. Di ba guys, madali lang. So, yun lang po yung problema dun. Dito lang po nagkaroon ng problema sa switching. So, importante po talaga na meron po tayong tester. Para sigurado tayo guys na talagang gumagana na, buuin natin. Tapos, check natin kung iilaw yung kung iilaw po ito. Ayan. So, para safe, takpan natin to. Takpan natin tong base. Yung pinaka-heating plate. Try lang natin kung, pero ingat-ingat po tayo ha, dahil open po ito. Ibig sabihin may posibilidad na pwede po kayo mag-ground. So sa pagpindot, alalay lang po. Lagyan natin ng switch para ito medyo safe ng konti. Ayan, tapos kabit natin dito. Ayan po. Pero pag nag-switch on po kayo nito, wag niyo pong hangga't maaari wag niyo pong mahahawakan tong metal na to, yung parang kulay ginto. Kasi pwede pa rin po kayong mag-ground. Itong po natin sa base, ayan po. Tapos plug in po natin yung outlet, plug in natin to. Tapos ayusin ko lang po yung camera. Ayan, plug in po natin. Importante po iilaw to. So, eto na. Push natin yung button. So, wala pa rin. Thank you yung ilaw guys. Hindi ko makita. So wala talaga. Tricky. Check natin kung may continuity. Dapat guys may continuity to. Gamit tayo ulit ng tester. Bunutin ko muna. Tapos check natin kung test prod. Kung tutunog. Meron. Ibig sabihin guys, buhay na eh. Wala. Tapos push natin to. Meron. So,
nasolve na po yung problema natin dito. Ngayon, dito naman po tayo babalik sa base. Dahil nag-on na po ito, dahil nagkaroon na po ito ng continuity. So, good na po ito. Pwede na po itong mag-init ng tubig. Ngayon, ang nakakapagtaka, bakit po walang makuhang kuryente dito banda? So, posible po, dahil ito ay may parang sunog. Check natin po ito, baka kulang po sa usli. Baka kulang naman po sa usli ito. Hilutin po natin. Iaangat ko lang. Hanapin natin, baklasin natin to para makita nyo. Ito po, napansin nyo po itong makintab na ito sa loob. Try lang po natin sungkitin para umabot. Sa tingin ko hindi na rin po umaabot. Ingat lang po, baka maputol. Itusok to kung kikilos po yung tinulak natin kaninang mga pins. Ayan po, oh. Napansin nyo po, dapat po pag tinulak nyo to, gagalaw yung dalawa. Ayan. So ibig sabihin nagpang-abot na po yan. So, ngayon, try naman natin, double check kung meron ba talagang kuryenteng dumadaloy dito sa base. Gaya ng sinabi ko kanina, importante po na meron po tayong tester. Ayan, nakasaksak na po yan. Lagyan natin sa AC. Dapat may 240 po dito. So good na po ito dahil may 240. Ngayon, bunutin natin. Tapos ibalik natin ito. Saksak. Tapos dito tayo, patong natin to dito. Dapat kasi ito, ayun guys, oh, umilaw na oh. Dahil nakapindot na po yan, umilaw na. Patayin ko. Ayun guys, di ba? So, maliban pala dito sa switch, itong base may problema din. Ano yung tumutunog? So, pinatay ko muna yung mga ilaw para makita ninyo na meron na pong power yung electric kettle natin. So, lagyan ko muna ng tubig to guys para safe. So, ito po, lagyan natin, may tubig na po yan. Ngayon, sasaksak ko. Check nyo po, dapat umilaw po ito. Ito po yung switch, naka-off pa po yan. Ito po yung on. Ito po, pag pinindot kasi natin yan, yan yung naka-on. Tapos, pag uminit na, babalik po yan para mag-off. So, check natin. Yan, naka-off, wala pang ilaw. Try natin yung on. Ayun guys, oh. Umilaw na. Diba, napakasimple. Guys, tiyaga lang ang kailangan guys. So, check po natin ulit ha, off ko. Ayan, nag-off. Tapos, pag pinindot ko to, mag-on. So, hintayin na lang po natin kumulo. Ayan guys, oh. So, okay na yung ano, okay na to. Papansin nyo po, umuusok na.
Ayan po oh. So umiinit na. So patayin ko muna kasi kailangan ko ibalik yung handle. Para malaman natin kung nag-automatic off naman po ito. Kasi nga po ginalaw natin yung switch kanina. Hinilot natin. Ngayon, balik ko muna to. Yung screw kanina na kinalawang na, papalitan ko na po nitong isa. Uubra po yung ginawa ko na hilot. Ngayon kung accurate naman po yung gawa ko, pwede niyong gagahin. Importante mag-auto off po ito. Ayan. Dapat mag-auto off. So balik ko dito sa base. Dapat pag uminit, pero dapat kumpleto to eh. Dapat may balik ko to. Kasi yung friction po niyan o yung parang yung init nito na nakakulob, yun po yung mag-off po dito sa sibabaw. Hindi ko po sure ha, kung yung po talagang trabaho nun. Balik ko muna to para safe. Mamaya ko napapalitan ng mga screw. So, ibalik ko na. Sa pagbabalik na namin dito guys, hindi naman ganun kahirap, no. Ilan lang naman ang babaklasin niyo dito at ilan lang naman din ibabalik ninyo. So, recap po tayo. Ang problema po nito ay hindi nagsi-switch on. Gaya nitong nakikita nyo ngayon. Yan po, nagsi-switch on na po yan. Tapos, ang isa pa pong problema ay dahil nga po hindi nagsi-switch on, nag-trace po tayo dito sa switch po niya. Dahil nung nag-check po tayo ng current o ng voltahe dito sa base, okay naman po. So, nung ginawa ko po ito, tinanggal ko po yung switch. So, pag pinindot po nyo to, walang connection. Kumbaga, hindi naglalapat po yung dalawang metal. Dapat ko kasi po, pag pinindot nyo po itong switch, yung dalawang metal po ay magdidikit. So, hindi na po nagdidikit yun. Kaya ang ginawa ko lang po ay itinulak ko ng konti yung parang pinaka usling, na yung naka-usling metal po kanina pinakita ko. Konting-konting hilot lang po para magdikit lang po yung dalawang metal na yun. So, dahil nagkaroon na po ng
nagkaroon na po ng connectivity o connection yung both sides na pag pinagdikit nagkakaroon na po siya ng lumalapat na po yung dalawang metal. So nung pagsubok ko kanina, pag on ko, hindi pa rin nagkakaroon ng power dito sa base. So nag-double check po ako dito sa base at ito po ang ginawa ko. Yung dalawang metal na po yan, sinungkit ko lang po palabas. Dahil hindi na po lumalapat din itong kettle, yung mga metal po nito ay hindi na po naglalapat, hindi na po nagpapang-abot. So, pagka ganun po ang senaryo, sungkitin nyo lang po itong dalawang metal na to para mag-abot lang po o maglapat yung metal nito at saka yung metal nitong base. So, yun lang po ang ginawa ko. So, i-test na po natin ito. Pipindutin ko na. Check natin kung mag-automatic po ito. Importante rin po kasi ito mag-automatic. Kasi kung hindi po, at nakaligtaan po ninyo na nagiinit pala kayo ng tubig at hindi ito nag-switch off, pwedeng mag-cause ng sunog. Kasi mag-overload po yun. Sasabog po itong electric kettle po natin. So yun guys, nag-switch off. So ibig sabihin, good na po yung electric kettle natin. So sana po, kung may mga ganito po kayong gamit o gamit sa bahay at nasira, i-trace nyo lang po, hanapin nyo po kung saan ang may problema, saan nagsimula ang problema. So yun guys, maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo uli sa simpleng video na to. Kung nagustuhan nyo po, please share para makarating po sa iba nating mga kababayan na gusto rin po matuto sa electronics. So doon po sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na mga i-upload ko pa pong bago. Maraming salamat po.